Sa pool kay Senator De Lima, etong si Mr. Bato de la Rosa. Totoo naman kasi, ang kapal ng mukha. Ang sabi dito ng Senator De Lima, sabi niya, diba, yan naman ang gusto natong si Bato kasi, na kuno ay ipagdiinan na may human rights violation na nangyayari dyan sa KOJC compound. At yun yung pinupunto nila para nga ipatigil ang operasyon. Paano yan? Wala talaga Kabaliktaran kasi ang nangyayari. Kaya ayun, gagawa na po ng hakbang, aksyon ng PNP itong obstruction na ginagawa ng mga KOJC members. De Lima kay Bato. Ngayon, meron kang pake. Nagkapake ka sa human rights. Human rights. Nung panahon mo nga naman kasi, kung ginamit mo na yan, kung noon ay alam mo na yung, or may paki ka na sa human rights, edi sana hindi nangyari yung karumal-dumal na pang-aabuso ng dating administrasyon. Ang dami pong pinapatay, ang daming naging biktima, ang daming naging collateral damage. If only Senator Bato de la Rosa exercised his newfound concern. My concern. Kasi sino na ang kuno ay naagrabyado nga, syempre yung mga kakampi na nila. Ayan kasi kayo ang bilis nyo mag-react pag yung mga taong, sabihin na natin, idolo nyo, yung mga sinusuportahan nyo, ang apektado. Pero yun naman, wala talagang issue ng human rights dito, maliwanag yan. At ang mangyayari, meron actually, pero yun nga, it's the other way around, kabaliktaran, dahil ang nangyayari pala talaga ay ang nang-aabuso po ay itong mga KOJC members na to. He would be more credible to speak about human rights now kung yun nga, noong panahon ni Digong, alam na niya kung ano at paano dapat ipaglaban ng isang katulad niyang in uniform ang human rights. Diba? During this term or his time, more mere suspects were summarily executed even without arrest warrants. Yan ang nangyari ng panahon ni Digong. At ngayon, napakalinaw na may arrest warrant para kay Kibuloy. Bakit daw walang search warrant? Yun kasi ang pinaproblema na itong mga ito dapat daw meron. Pero nasa punto talaga itong si Torre dahil wala naman daw silang ibang object na hinahanap. Halimbawa, droga o ano man dyan sa KOJC compound. Dahil ang target nga nila ay si Kibuloy at ang apat pa na akusado ng karumal-dumal na krimen. She urged the Philippine National Police, ito po ang ginawa ni Senator De Lima, led by Senator or General Nicolas Torre III, to stay focused on their duty, despite what she described as political grandstanding by De La Rosa and pro-Duterte senators. Yun, napakaliwanag naman. At yan din po ay inamin ni Mr. Robin Padilla, na mga pro-Duterte talaga sila, obvious naman. At kung titignan niyo po, sana nagsama kayo dyan ng hindi masyadong halata na pro-Duterte para kahit papano, hindi rin halata ang buong intensyon ng hearing na yan. De Lima emphasized that public interest and the rule of law should guide the operation, asserting that public opinion largely supports the police efforts. Yun yung maganda. Totoo, sa nakikita natin online, mas malaking porsyento ng mga kababayan natin ang sumusuporta sa mga kapulisan. Dahil ang totoo niyan, wala pa ring illegal sa kanilang ginagawa, trabaho ang pakay ng mga yan, at ang madalas nga ay kabaliktaran ang nangyayari dahil sila pa ang napapahamak at naaabuso na itong mga KOJC members na ito. Ang kapal.